Morning. Ato ta sa pagpumalandong sa pulong sa Ginoo. Og akong basahon nagbalik ang atong patukuranan sa mensahe nining kabuntagon. Na makita sa Roma 2:4-5. But I will read sa New King James nga version. Ang atong topic, ang theme, the righteous judgment of God. This is part 2. Sumpay gihapon kini sa last nato nga Sunday. Kung atong butangag subtitle karon, A Warning Against Hard and Unrepentant Hearts. Romans 2:4-5. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for the opportunity. Ginoo, magkatigom kami aron sa pagsimbag, paghimaya kanimo. Salamat sa Ginoo, nining kahigayunan, din kami makapamalandong sa imong pulong. O Diyos, sa among pagtuon niini, ikaw unta maghatag ka namog langit ng kaalam, dugang pagsabot, aron amo kining masabtan sa yano lamang nga pagi. Tabangi usab kami sa pagpasabot niini ngadto sa uban. Ug hinaot ikaw mahimaya sa among tiliwala, ug ikaw unta mapasidunggan, ug among masabtan unsa na lang gyud kalapad o Dios. Di manamo matugad gyud amahan, kundi amo gyud untang amo lang untang masabtan lapad kayam gugma nimong pagpailob nga kanamo. Tungod niya na magtuod unta na kanamo sa pagkamatinud-anon sa simba kanimo, pag-ila kanimo, pagpangalagad kanimo. Kining tanan ang giampo, salamatan, nagilamos sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, samtang kita magtuon ining chapter 2, atong makita nga ang Dios maghukom gihapon ni adtong mga buutan nga tao. Sa chapter 1, again, just a little review sa last Sunday. Ang chapter 1, gipakita nga ang Ginoo nasuko ug adunay kaligot-got ug tungod niya na maghukom sa mga tao nga daotan. Open ang ilang open nga pagkadaotan. Now ngari sa chapter 2 para nis mga relihiyoso nga nagsalig sa ilang pagkabuutan ug sa ilang pagkarelihiyoso nga wa gyud tinuod mag-ila sa Dios. Ning moral nga tao, maayo buutan nga tao, pero ang iyarang pagkabuutan mo iyang gisiligan ug wa gyud mudawat ug moila sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang mga buutan nga tao dali raman mo kondemno sa mga daotan, kanang mga openly daotan nga tao. Apan daghay mga buutan nga tao karon wa masayod nga hasta day sila apil sa paghukom sa Dios. Og kining paghukom sa Dios matarong lamang. Og dinhi gipakita dinhi ni Paul nga bisan pag ikaw buutan nga tao og relihiyoso, kitang tanan ubos sa kasuko ug kapungot sa Dios. Og naghanay si Paul nining mga lista nga numan og unsa may basihanan sa Dios nga iya man tang silutan nga buutan man tata. Now sa verse 1, just a little review sa last Sunday atong nahibaw-an nga yes, buutan ta nga tao, pero kanang tao nga buutan nga wa mag-ila ni Kristo ubos gihapon sa iyang paghukom tungod kay nasayod ka sa standard pero wa gihapon ka mudangop ngadto ni Kristo alang sa imong kaluwasan. Now again, bear in mind nga ang major tingali ginahuna ni Paul ang mga Hudiyo. Tungod kay ang mga Hudiyo sa ilang daghan kanila ang nag-assume nga dili na sila silutan sa Dios kay sila man ang chosen people. Tungod kay ang ilang amahan si Abraham man, abi nila kana igo na nga luwason sila sa Dios ug dili sila apil sa paghukom. Pero niingon si Paul, no. So ang chapter 2 para sa mga buutan, kitang tanan ubos gihapon sa paghukom sa Dios kung dili kita mutuo ug mudawat ni Kristo nga manluluwas. Again, verse 1, therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself, for you judge
practice the same things. Ikaw nga kamao mo hukom sa uban, ikaw nga kamao mo ingon nga kana daotan man ang kinabuhi, kana nga salawayon man ang kinabuhi. But pasabot ikaw mas nakahibaw unsay standard sa Dios. But pasabot kay kamao man ikaw maingon nga maghukom sa uban nga daotan na, kamao man ka mo criticize sa uban, but pasabot mas daghan kag kahibalo kumpara ni adtong openly nga mga daotan. Nya ikaw nga mas daghag kahibalo kung wa gihapon ka motuo ni Kristo para sa imong kaluwasan, mas labaw na kang deli excuse nga pagahukman. See? Kung ang kadtong mga openly nga daotan nagkinabuhi sa lawayong kinabuhi silutan sa Dios, gamay ra sila kahibaw sa Dios, ikaw nga mas daghag kahibaw sa Dios, samot na kang silutan sa Dios, kay kahibaw magay ka mo ingon nga mo criticize sa uban, kahibaw magay ka mo judge sa uban. So, based sa imong knowledge, based sa imong nahibawan, tungod kay mas daghan kag nahibawan, ikaw nga buutan nga tao, mas daghan kag kahibaw sa standard sa Dios, kay mas daghan kag kahibaw unsay maayog dili, mas labaw kang silutan sa Dios kaysa mga wa kayo kahibaw. So, man ang verse 1. And then ang verse 2, secondly, ang paghukom sa Dios base sa kamatuoran. Dili tungod kay relihiyoso ka, niya pagpakitang taor dahil na imong pagkarelihiyoso. Kaya ang imong pagkarelihiyoso, wa man gihapon ka mutuo ni Kristo. Ang imong gisaligan, ang imong mang pagkarelihiyoso o ang imong pagkabuutan. Imong una-una, tungod kay buutan ko, tungod kay nagsimba ko kada adlaw, tungod kay naghatag ko simbahan, dili na tingali ko silutan sa Dios. Tungod kay mao na imong gisaligan, kana nga fasad, kana nga imong pagpakita nga relihiyoso, di man na may basihan sa Dios sa paghukom. Ang basihan sa Dios, ang truth man, unsay tinuod, unsay facts, unsay nas imong kasing-kasing. Nadugtong baka sa Dios, ning ila baka sa Dios, kanang imong pagsimba, pagpasalamat ba na sa Dios nga siya imong manluluwas. Ang imong pagsimba, tungod ba kay nalipay ka, nagpasalamat ka, og ning baos ka sa Dios, Ginoo, salamat nga imo kong giluwas. Kung dili na mo sa imong kasing-kasing ning simba ka kaysa imong nauna para maluwas kag luwason ka, then ang truth may basihan sa Dios. Dili ang unsay imong gipakita, dili unsay makita sa gawas, dili ang imong pagbinutan, kundi based sa facts, based sa truth. Mao na ang judgment basihan sa paghukom sa Ginoo. Now, sumpay na nata sa verse 3 first. Iyang gi-join ng duha, mao na sa verse 3. And do you think this, O man, you who judge those practicing such things and doing the same, that you will escape the judgment of God? No, you cannot escape. Do you think you can escape? No. See? Kaya ang basihan sa Dios sa paghukom, imong knowledge, mas daghan man kag knowledge, nya wa gyapon ka mudangop ni Kristo, hukman ka. Then ang truth, nagpakitang tao ka lang, imong pagbinuotan, di na enough tungod kay ang Dios ra gyud may makalimpyo sa tao. Wa man ka mudangop sa Dios, based man sa facts, di man based sa imong gipakita, unsay gipakita, unsay tinuod sa imong kasing-kasing, unsay gituuhan sa imong kasing-kasing. Kung wa ka mutuo ni Kristo, di na enough. Kaya ang imong pagbinutan, it's just a facade. Then, verse 4 and 5, mao ni karon ang basihan sa Dios sa paghukom ug mao ning righteous ang iyang judgment on the basis sa kagahi ug sa pagkadili mahinulsulon nga kasing-kasing. Ug morning warning sa mga nagpadayon sa paggagahi sa ilang kasing-kasing. Nga bisan pa ang truth nagpalibot, nga ang Dios lang makaluwas, nga siya nagpakamatay alang sa kapasayloan sa sala, unya ang tao magpagahig kasing-kasing, magsalig gihapon sa iyang pagkabuutan, magsalig gihapon sa iyang pagkarelihiyoso ug sa iyang simbahan, padayon maggahi sa iyang kasing-kasing ug dili maghinulsol, then di gihapon kay escape sa judgment sa tao, sa Dios. Ug kun dili, sa verse 4 or 5, gingon diha, nag-pile up lang ka.
ang imong pagpadayon sa paggahig kasing-kasing, imong gipakaway bili ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang pasensya sa Dios. You see? Maonig yun ang tinuod sa tao nga nagsalig siyang pagkabuutan, nga nagsalig siyang pagkarelihiyoso. Gipakaway bili niya ang goodness sa Dios. Mo nang verse 4. Kung imong saligan ang imong kagalingon ug unsay imong mabuhat para sa imong kaluwasan, ug dili ka mosalig nga enough na tong gibuhat ni Kristo, kung imong sagulan si Kristo nga, Ginoo, para maluwas ko, mutuo ko nimo, sagulan pud nako para maluwas ko, magbinuotan ko. Ang pagbinuotan dili para sa kaluwasan. Maning kamo ta nga magkinabuhig putlig balaan, tungod kay giluwas naman ta kay ang Dios, ang atong Dios balaan man. Ug siya man gihapon nagbaghatag natog kusog ug gahom nga makakinabuhi niya ng balaan nga kinabuhi. You see? Ang tao nga nagsalig og lain, nga wa mo salig sa Dios, at ubangan sa Dios mao ni gipakaway bili, iyang gitamay ang kadato sa kamaayo sa Dios. Og tungod ni ana sa verse 5, nagtigom lang ka og kapungot sa Dios. Nag-anam-anam lang kag tigom og daghan nga kapungot sa Dios. Og kana moabot unya sa punto nga matapos na ang kaluoy sa Dios nimo, dad-o na ka ngadto sa impierno. See? Morning verse 4 verse 5. Ang verse 4 says, ang Dios nagpakita og nagpasinati kanimo sa iyang kamaayo. Kanatong tanan, katawhan sa tibok kalibutan, mabuutan man ta og madaotan man ta nga kinabuhi, ang Dios nagpakita sa iyang kamaayo. God has been good to you. Ang iyang goodness, ang iyang forbearance, pagkamainantuson, o ang iyang pagkamailubon, na ay goal. Kanatanan para sa tanang tao, dili lang sa mga daotan, para sa mga butan. Dili lang para sa mga butan, para sa mga daotan. O kaning pagkamaayo sa Dios, kaning iyang pailob o iyang pag-antos, na ay goal. Unsa man, it should lead you to repentance. O atong tan-awon unya giyon sa pagpakita sa Dios iyang kamaayo. Ang goal sa Dios sa iyang paglahutay niining makasasalang kalibutan, nganong ang Dios wa pa mobalik karon, nganong dili tanang makasasalang tao wala pa niya hudta og patay una, tungod kay nang hinaot ang Dios, musabot og moilaon ta ang tao ug maghinulsol ang tao. See? It should lead to repentance. Og ang tao nga dili maghinulsol, mo ng verse 5, nagtigom lang sa kapungot sa Dios. Matagsa, kapungot, gitigom, matagsa, kapungot, gitigom, hangtod ang kupa mapuno, maabot na niya kaya sa impyerno pag-abot sa panahon. See? Kung ang tao mo reject, kung ipakaway bili niya, kung iyang tamayon, now dili man tingali ang tao openly nagtamay, no? Pero wa siya kasabot sa iyang dili pagdangop og pag-ila ni Kristo nga ingon nga iyang manuluwas, mao nay pagtamay. Wa lang gyud na masabti sa tao. Mao nay goodness. Christ is the ultimate goodness of God. Daghang tao gipakaway bili lang na nagtamay. Kay mas tuuhan pa nila ang ilang pagpaningkamot, ang ilang pagsimba, ang ilang paghatag sa simbahan, ang ilang pagbinuutan, ang ilang pagkarelihiyoso. Mao nay pagtamay sa Dios. Kay para nila dili enough ang gibuhat ni Kristo. Ug ang pag-reject sa gibuhat ng Dios, guilty kaayo ang tao. Guilty ang tao sa pag-reject sa kamaayo sa Dios, pag-abuse sa kaluoy sa Dios, pag-ignore sa grasya sa Dios, pag-snub sa tao sa gugma sa Dios, pagtamay sa tao sa kamaayo sa Dios. Guilty kaayong tao.
You see, gipakita kini sa kinabuhi sa Israel. Ang kamaayo sa Dios ug ang kadautan na lang gyud sa tao. Nga bisan pa pagpakita sa kamaayo sa Dios, mupili gihapon ng tao. See, Hosea 11:1. Mo ni gipakita sa Israel, the same sa kalibutan. Ningon ang Dios, when Israel was a child, I loved him. And out of Egypt, I called my son. So, mo ni ang tunada nining chapter 11 sa Hosea. Ang paghigugma sa Dios sa Israel. Samtang bata pa ang Israel, iya gyud kining gihigugma. So, verse 4, I drew them with gentle cords, with bands of love, and I was to them as to those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. In other words, ang Israel, wala, higtis ba ang Diyos, nga ngari mo, ako'y bira ninyo, ngari mo padong. No. Ang Diyos, gentle kaayo sa Israel. Ang Diyos mo'y nagpakaon sa Israel. Ang Diyos nagtawag kanila sa gugma sa Diyos. See? Hilabihan ang pagpakita sa gugma sa Diyos sa Israel. Gidala ko pinagi sa mga lubid sa tao, pinagi sa mga bugko sa gugma. O kanila ako ingon sa nagtangtang. Ang Diyos magani mo'y nagtangtang sa ilang kabugaton. Kung sa ilang burdens, ang Diyos mo'y nagtangtang. Ang Diyos mo'y nagpakaon. Unsa may gibuhat sa Israel? Verse 7. My people are bent on backsliding from me. Though they call to the Most High, none at all exalt Him. See? Ang Diyos nagpakita na sa iyang paghigugma o pagkamaayo sa Israel. Pero ang Israel, nanlimbasog sa pagpahilayo gikan sa Dios. Morning, righteous, matarong kung ang Dios masuko o kung ang Dios maghukom. Tungod kay nagpakita na siya sa iyang pagkamaayo, nagpakita na siya sa iyang gugma, unya ang tao, sama sa Israel, nagpadayon sa pagpalayo, naglimbasog pagyod sa pagpalayo kaniya. Naanaunta ang Diyos, nagpakita sa iyang kamaayog, sa iyang gugma, sa iyang grasya, sa iyang kindness, sa iyang mercy, kaluoy. Ang Diyos nagyud mo'y nag-initiate ni ining tanan. Pero ang tao pod padayon, sama sa Israel, padayon ng limbasog pagpalayo. Ang Diyos na ining gukod, ang tao mo'y nagpalayo. Maoning kung ang Diyos maghukom, matarong lang. Tungod kay naamay kinutuban ang kaluoy sa Diyos. Now, back sa Romans verse 4. See, the word despise. Very strong word. It means basically to grossly underestimate the value of something. Gipakaway bili kining mga butang sa tao, mo nang despise. Gitamay. Or wa tagaig pagtagad, wa tagaig bili. Mao na din ha. Wa gyud nasayop ang tao sa pag-assess sa tinuod nga value, sa tinuod nga worth, sa goodness sa Dios, sa kindness sa Dios, sa mercy sa Dios. Gipakaan lang ang hilabihan kadato sa kamaayo sa Dios. O mao ni ang pinakabugat nga sa ang dakong sayop dili man ang rights sa Dios gi-violate. Nga naibalaod sa Dios gi-violate sa tao. Ang worst nga sin naanay kaluoy gitamay pa sa tao. Ang Diyos nagpakita og naghatag na sa iyang kamaayo og kaluoy, gipakaway bili nas tao, gitamay pagyud sa tao. Mao nay hilabihan kadako sa sala. Dili tungod kay naay balaod ang Dios nya ang tao nasayop niya ng balaora.
kundi ang tao nagtamay sa kamaayo sa Dios. You see? They failed to really evaluate. They failed to see sa tinuod nga worth niya ng riches sa goodness sa Dios. Wa sila masayod unsa kana ka-valuable. Pag even hangtod karon daghang mga tawo masayod niya na. See? Ang tanang mga buhi nga tao dinhi sa kalibutan naka-experience sa kamaayo sa Dios. Tanang buhi nga tao nakasinati sa kamaayo sa Dios. Ang hangin nga giginhawa nato gikan sa Dios. Ang ulan para sa daotan o para sa maayo wala gipili sa Dios. Ang kusog gihatag ngadto sa tao, madaotan ka man nga tao or mabuotan ka man nga tao. Kaya ko ka-experience gyud niya ng way kusog nga lawas. Nga bisag pagbakod gikan sa paglingkod, naglingkod nako, bisag pagbarog wa ko'y kusog. Kung kita na ay kusog, salamat sa Ginoo. Pero ang tao gipakaway bili kana nga goodness sa Dios. Makakaon matag adlaw. Nindot nga panahon. See? Beautiful nga scenery, nga landscape, maayo nga relasyon sa isig katao. That's God's goodness. Mao na ipagpakita sa kamaayo sa Dios. And the word goodness, Christotes, it's as the idea of kindness. Gitranslate na kindness sa Galatians 5. Nag-speak ka na sa benefit sa Dios ngadto sa mga tao. God's kindness to men. Kaning kamaayo sa Dios mo nang goodness, kamaayo, kindness. Ang pagkamaayo sa Dios ngadto sa tao. Ang benefits nga gikan sa Dios ngadto sa tao. And then kanang word nga forbearance. It's the word for truce. But pasabot, undangon sa Dios ang iyang pagpakig-away. Kanang forbearance, dili una makig-away ang Dios. Dili una siya makigubot sa tao. It's the word, iya unang gipugngan ang iyang paghukom. Mao nang forbearance. Iya unang gipugngan ang iyang paghukom. Ug mao na gitamay sa tao. Nga matag higayon nga ang tao makasala, angay unta ang Dios mo silot diha-diha dayon. Angayan ang Dios mo silot diha-diha dayon, matag higayon ang tao makasala. Pero hilabihan ang iyang pagkamainantuson. Ang silot iya unang gipugngan, wala una niya dayon hampak sa tao. See? So ang Dios nagbubo sa iyang panalangin ug nagpugong sa iyang paghukom. Mo nay forbearance, mo nay kindness, mo nang goodness sa Dios nga gitamay sa tao, nga wa gipawkaway bili sa tao. Ug mo nang ang tao dali ra kayo moabuso sa mercy sa Dios. Kay ang Dios sige magpugong sa iyang paghukom. And then the word long-suffering, pagka mapailubon, macrothumia, it means patience. Kana nga word nag-signify nga aduna siya gahom sa pag-avenge, pero wala niya gamita. See, kanang long-suffering, kanang patience, aduna siya kapasidad, gahom, ug otoridad sa pagsilot, pag-avenge, pero wala na niya gamita nga gahom. Monay usa sa dako nga karakteristik sa Dios, mapailubon. He's so patient. Ug puno ang scripture sa pagpakita sa pasensya sa Dios. Nga unsa na lang gyud kalawom ug kalapad ang iyang pasensya. See, God is not willing that any should perish. That's God's patience. Nganong naglangay ang Dios, dili sama sa paglangay nato, kay di man siya willing nga naon tay ay maimpierno.
Mo na'y pagpasensya sa Dios. God is long-suffering. Nga ris makasasalang kalibutan tungod kay nang hinaot siya o iya untang gi-desire nga ang tanan unta maghinulsol. So, naatay goodness nga nag-refer sa tanang benefits nga gihatag sa Dios sa tao. Then naay forbearance. Then nag-refer ka na nga gipugnan sa Dios ang iyang paghukom. Then naatay lang long-suffering. Nga bot pasabot, taas nga duration, kanang long-suffering, bot pasabot, taas nga duration ang Dios naghatag sa iyang goodness, taas nga duration ang Dios nagpugong sa iyang paghukom. Mo nang long-suffering diha. Makasasala untang kalibutan, pero ning lahutay siya pagbubo sa iyang kamaayo. Ug ning lahutay siya pagpugong sa iyang paghukom. Mo na'y kinatibuk ang kamaayo sa Dios dinha nga gitamay o gipakaway bili sa tao. O sa Old Testament pa, sa Hebrew pa na, God is slow to anger and abundant in mercy. You see? Mauni ang kadato sa Dios nga gitamay sa tao. Dili lang ang goodness, dili lang ang forbearance, ang pagkamainantuson sa Dios, ang iyang pag-withhold sa judgment. Dili lang ang iyang pagpasensya, kundi ang kadato ni anang tanang-tanan. Ang gitamay sa tao. Ang kadato sa goodness sa Dios. See, the riches. Ang gitamay sa tao, the riches. Ang kadato, ang tanan ni anang kamaayo sa Dios, ang kadato sa pagkamapailubon sa Dios, ang pagkadato sa pagpugong sa Dios iyang paghukom, ang pagkadato sa Dios iyang paglahutay, sa pagbubo sa iyang kamaayo ug pagpugong sa iyang paghukom. Kanang kadatua mo ay gitamay sa Dios. Ang Dios puno kayo ni ana, pero ang tao gipakaway pili kana. Maunang kung ang Dios maghukom na, matarong lang gyud. Kung ang tao padayon pag magmagahi siyang kasing-kasing, og di na niya tagdong kamayo sa Dios, ipakaway bili niya, matarong lang unya nga hukman ang tao sa Dios. Old term ni ining tulo, common grace or providence. Kung ato nang mabasa sa mga sinulat sa mga old writers, mo na gi-refer diha kanang term, theological term. Providence or common grace. Kanang tulo. So you see? Puno sa kamaayo ang Dios. Tanawon pa nato sa Old Testament, Psalms 52:1. Why do you boast in evil, O mighty man? The goodness of God endures continually. See? Unsa kadato sa kamaayo sa Dios? It endures continually ang goodness sa Dios. Ug ngano man ang tao di pa mudangop sa Dios, ngano ang tao magsalig pa siyang kaugalingon. Psalm 19:68. You are good and do good. Teach me your statutes. See? God, you're good. Nya di lang ka good, nagbuhat pa jud kag maayo. Psalms 33:5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. You see? Giyon sa pagpakita sa Dios ing kamayo, bisag ang kalibutan na puno sa daotan, ang earth puno gihapon sa goodness sa Dios. Naamay kagubot, limited ang kagubot, dili tibok kalibutan. Kay naaghapoy portion sa kalibutan, makakita tag beauty, makakita tag peace, naaghapoy love. Dili pareha sa ubang planets nga gubot tanang space. The goodness of the Lord, the earth is full. Psalms 145:9. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. You see, unsa kamaayo ang Dios? Panahon pa sa Old Testament, ug sukad pa gyud na kaniadto, hangtod sa walay katapusan, magpabilin ang Dios sa iyang kamaayo. Maunang kung ang Dios masuko,
Tungod sa pagkagahig o kasing-kasing sa tao, angay lang yun silutan ang tao, ug matarong ang iyang pagsilot. Ug dili ta mo ingon sa Dios, you're unjust God. Nganong imo man kong silutan? Because God is good. Ug ang tibok kalibutan na puno sa iyang goodness. Just last, 100 verse 7-8. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. See? Daghay gipang buhat ang Dios nga maayo para sa tao. Ang tao unta magpasalamat sa pagkamaayo sa Dios. O unsay sad ang tao wa gyud makakita sa kamaayo sa Dios. Unsay subo pamalandongon, mas daghang tao sa kalibutan wala kakita sa kamaayo sa Dios. O daghan pa hinuon ang mamalandong ug moakyos sa Ginoo. Ginoo, nganong imo maning gibuhat? Nganong daghan may kagubot sa Ukraine? Nganong daghan may nagutom? Nganong daghan may nagsuffer? You see? Ang tao dali ra kayo ma-accuse sa Dios kung ang tao makakita og kalisod. O kung ang tao makakita og kagubot, dali ra kayo mo accuse. Wala gay siya kapamalando nga every second ang Dios nagpakita sa iyang goodness. Kana na lang hangin nga giginhawa sa tibok nimong kinabuhi, nya sa usa lang kahigayon masakit ka mo accuse na kas Ginoo. Ginoo, why me? Why this? Nganong nag-antos man ko Ginoo? See? Ang Dios nagpakita sa iyang kamaayo, sukad pa kaniadto. Ang kalibutan na puno sa kamaayo sa Dios. Yang tao dali ra kayo mo accuse. Injustice man ni Ginoo. This is unfair, Ginoo. Buutan man ko Ginoo nganong inaani man akong kinabuhi. Now, wa makita sa tao ang kamaayo sa Dios. Nga kung ang Dios unta masabtan sa tao unsa kamaayo ang Dios, kung ang Dios mosilot diha-diha dayon sa panahon ng tao makasala, kung ang Dios no mosilot unta diha-diha dayon sa panahon ng tao makasala, diha na ma-appreciate sa tao unsa day kamaayo ang Dios. Unsa kamaayo ang Dios nga wa day niya siluti ang tao sa panahon ng tao makasala. Unsa kamaayo ang Dios, wa niya puuha ang human race. See, naasay katungod ug naasay rason sa panahon nga nahagbong si Adam ug ni Eve nakasala. Naasay rason nga di na lang ko og tao. Di na lang ko muluwas sa tao. Naay rason ng Dios. Every time nga ang tao makasala, every single time, naay rason ang Dios nga patyon dayon ng tao. For the wages of sin is death. And because God is holy. Yet because of His goodness, because of His forbearance, because of His long-suffering, buhi gihapon ta, makaginhawa gihapon ta, humanta makahimog sala. Ug mao nang angay pasalamatan sa tao ang Dios tungod sa iyang kamayo. Ug ang Dios especially good sa Israel. Hilabihan ang iyang pagpasensya ngadto sa Israel. Si maayo man gay siya sa mga pagans panahon ni Noah. Unsa siya kamaayo? 120 years pa si Noah sa gig-preach. Maabot ang paghukom sa Dios, ang Dios magsilot sa kalibutan. 120 years nag-preach si Noah o sa pa ang flood. Mao na kamayo sa Dios. Sobra sa century, you see? Niya ang tao nagpadayon sa pagkadautan. Niya pag-abot sa lunop, muakyo sa Ginoo. Ginoo nga naman, unfair man ka. No. 120 years nagpakita ang kamaayo sa Dios. Nagpugong sa iyang paghukom, naglahutay sa iyang paghatag og kamaayo. He was patient to the nations. Sa pagan nga nations, nagpasensya siya, gi-ignore niya ang ignorance, gi-overlook.
patient kayo siya sa Israel ug Juda nga ning abot pag 7 or 800 years usa pa ang Babylonian captivity. Usa pa nawagtang ang nasod sa Israel. Gipaabot pag 700 to 800 years. Imagine that. Hilabihan kadaghang warning sa Dios. Ning abot pag almost a century. Ning abot pag 700 to 800 years. Usa pag gi-invade ni Nebuchadnezzar o gidala sila ngadto sa Babylon. Ug mao nang uninhabited na ang Israel kaniadto sa Old Testament. That's God's goodness. Nya ang Israel nagpadayon niadtong panahona sa pagpalayo sa Dios, pagsimbag mga Diyos-Diyos. Even today, ang atong Dios wonderfully patient gihapon kanato. Atong makita karon ng kalibutan, mas hilabihan ang daghang makasasala nga tao. Pero gihapon ang Dios naghatag kanilang kinabuhi, naghatag kanilang kusog. Naghapon sila inindot nga pamilya. Kamaayo sa Dios. Bisag ang balaod sa Dios gi-violate na, bisan ang Dios gitamay niya ang ilang kinabuhi nga nagsukwahi sa kabubuton sa Dios. Bisan daghang mga tao nag-blaspheme sa Dios, pag-ingon nila there is no God, ug kinsa man ang inyang Kristo. Pero sa gihapon ng Dios naghatag nilag hangin nga giginhawa, naghatag kanilag kusog, naghatag gihapon kanilag kinabuhi. Wa pa gihapon sila kuhaig kinabuhi sa Dios. Dili sama panahon ni Ananias and Sapphira. Panahon sa pamakak diha dayon gipatay sila sa Dios. You see God's goodness, God's patience, long suffering. Nganuman nga wa pa man puha sa Dios ang mga daotang tao. Sama sa panahon ni Ananias and Sapphira. Nganuman nga sama sa Old Testament nga gikaon dayon sila sa yuta. Nganong wa man nahimua karon sa Dios. Tungod sa kamaayo sa Dios, tungod sa pailob sa Dios, tungod sa pagkamainang tuson sa Dios. Mo na gingon sa Romans 9:22. What if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction? Kay gusto man ang Dios mapakita ang iyang kapungot o ang iyang gahom ngadto sa mga dadon sa imperno. Mo nang nagpailob pa siya. Ug ngano nagpailob pa siya tungod kay para unta masabtan nining iyang kakaluy-an unsa kadato ang iyang himaya. Nay purpose ang Ginoo. Para masabtan nato ang iyang himaya ug para masabtan usab nato ang iyang kapungot. Masabtan sa mga silutan sa tao ang kapungot sa Dios ug ang iyang gahom. Back to verse 4, ang goodness sa Dios mag-lead unta sa repentance. Gidesign sa Dios nga ang tao unta mudangop ngadto ni Kristo. Ginoo maayog kay ka. Kristo, ikaw gyud ang pagpakita sa hilabihang gugmag kamaayo sa Dios. Mo nay design sa Dios sa kamaayo sa Dios, sa iyang goodness, sa iyang forbearance, sa iyang long suffering. Iyan ang gidesign para ang tao mahimo untang mapasalamaton nga wala pa sila siluti dayon og patya sa Dios. Mahimo unta nang mapasalamaton ng tao. Kung ato untang ma-realize nga panahon nga makasata angay tatang silutan, kung ato nang ma-realize unsa ka pasensyuso ang Dios, magtuod unta na nato nga salamat Ginoo, nagpasensya ka nako. Yet we often fail to do that. Now, ang repentance morning to turn from sin toward God, to turn away from what we're doing to Him,
tagaan nag-value ang goodness sa Dios. Ato nang ilhon ang iyang kamaayo, ang iyang pagpasensya, ang iyang pagpailob. See? Ato untang masabtan nga we don't get what we deserve. Tungod kay buutan ta, dili ibot pasabot, deserving ta nining life. Salamat na lang sa Ginoo nga matag higayon nga makasa ta, wa dayon ta niya siluti. Kay kana goodness sa Dios. Pero ang mga tao wala magpasalamat sa Dios ni ana. Ila pagayeng gitamay, gipakaway bili ang kamaayo sa Dios. Guilty kayo ang tao. Bisan pag religious ang person, niya ang iyang kasing-kasing tinuray, wa di ay musalig ni Kristo. Guilty ang tao sa pagtamay sa kamaayo sa Diyos. Most people in our world don't believe nga ang Diyos musilot kanila. Tungod nining forbearance ug long suffering sa Dios ug tungod kay masinati gihapon natong goodness sa Dios, daghang mga tao nag-abuse ni ana. Og tungod ni ana, daghan pong mga tao nagtuo nga di sila silutan sa Dios. Tungod kay ang Dios nagpugong siyang silot og nagpailob sa mga tao bisan pag nakasala og makasasalang tao, daghay nag-abuse ni ana. Wa sila magtuo nga silutan sila. Ila lang gitamay ang kamaayo sa Dios. Pero ang pag-despise niining kamaayo sa Dios mag-lead ngadto sa ultimate judgment, verse 5. See? Accordance to the hardness of your impenitent and your impenitent heart. Impenitent there is unrepentant, dili mahinulsulon. Kung ang tao nagpadayon sa pagtamay, sa kamaayo sa Dios, gipakaway bili, padayon pagkaway bili, but pasabot gahi imong kasing-kasing. Wa gihapon ka maghinulsul. Og mag-lead na ngadto sa ultimate judgment. Nagtigom lang ka. Imo lang gitigom ang kapungot sa Dios. Naay special day nga moabot nga i-reveal na sa Dios ang iyang kapungot o ang iyang righteous judgment. Niya nang higayon nimo masinati. Di na pugngan sa Dios ang iyang kasuko. Ug iyan ang ipakisinati. Pero tungod lagi kay ang Dios karon nagpadayon sa iyang forbearance, nagpadayon og bubo sa iyang goodness. Daghay tao nagtuo, di lagi ko silutan sa Dios. You see, nagpakasala ko karon, wa man dayon silot. Usahay mga Kristohanon mo abuso pod ni ana. Maglunang na lang sa sala, wa masayod nga nasuko na ang Dios. Maluluyon lang yun ang Dios. Maunta na makita sa tao nga sa panahon makasala ta di taniya silutan dayon. Ug mao nay kasagarang abusuhan sa tao. Kaya di man tapat yun dayon sa Diyos sa panahon nga makasala ta. Ang angay unta ang tao kung makasala, silutan dayon. Ato unta nang ma-realize, unsa na lang yun kapasinsuso ang atong buhi nga Diyos. Ug mao nang dili ta angay maingon, Ginoo, unfair man ang akong life. Sa panahon, bisan pagbuutan ka tao nga relihiyoso ka, nya wa gyud kay kadugtungan sa Ginoo. Di ka ka-accuse sa Diyos, Ginoo, unfair man. Nganong nasakit man ko. Nganong gubot man ang akong life. Dili ka ka-accuse sa Diyos unfair, tungod kay all throughout your life, nagpakita ang Diyos sa o goodness, forbearance, o long suffering. Nya sa tibok ni mong kinabuhi imo nang gipakaway bili. Mo nang sa panahon nga ang Dios kung muhatag nagsilot, dili na unfair. Kay tibok nimong kinabuhi, nakasala kag nagpakasala ka. Mo nang sa panahon nga makasinati tagkalisod, dili na unfair. Kay unsay fair? Ang fair mao ni usa ka sa patay dayon.
maunay fair. Ug maunang kung makasinati tag silot or discipline, dili na unfair. Righteous ang Dios sa pagbuhat niya. Although ang focus na ini sa text, kadtong mga buotan nga tao, kadtong mga relihiyoso nga tao, nga wa gyud mutuo ni Kristo alang sa ilang kaluwasan. Di ta kaakyo sa Dios, Ginoo, sa panahon nga masakita or makasinatig kagubot sa kinabuhig kalisod. Ginoo, why me? Ngano man lisod man ang akong life? Nganong grabe man ang akong sakit? Buutan man ko nga tao, relihiyoso man ko. Kada adlaw or kada Domingo ko simba, dako ko ginatagan sa church. Why me? Nganong ako pa man Ginoo? Leader man ko sa iglesia, nganong ako pa man? No. Kay unsay fair? Death ang fair. Because we are sinners. Di ta kapasar sa standard sa Dios. All have sinned and fall short of the glory of God. Kung mangita tag unsay fair, death ang fair para kanato. Ang angay kanato death. Pero tungod sa kaluoy sa Dios, ning lahutay ang atong life sa kalibutan. See? Mo nang di ta maingon unfair Ginoo kung masakit ta or kung gubot ang atong life. Because whenever we sin, angay unta ta, silutan sa Dios kay mao manay iyang kinaiya balaan ug siya pod hustisya. He has every right to take back the life He gave. See? Ang Dios naghatag kanatog life ug nagset siya og conditions. You should do this, you should not do this. Sa panahon nga i-violate, siya may naghatag natog life. Sa panahon nga mo violate ta sa iyang condition, naagyod sa katungod mukuha sa atong life. You see, panahon pa ni Adam ug ni Eve. Panahon pa sa creation. Adam and Eve, I give you everything. Ayaw lang ning kana kining kahoy, nasa condition. Kung ngayon ang kanon, mamatay ka. At the moment nga ning violate silang Adam ug Eve, ning activate diha dayon ang mercy sa Ginoo, nga ang ilang lives, wa pa diha dayon na matay. You see? Naay condition. Gi-violate ang condition. Naay katungod ang Dios mukuha sa kinabuhi lang Adam ug ni Eve. Pero wa diha dayon ning activate drit ang mercy sa Ginoo. Og ning activate diha dayon ang plan sa cross. That's God's goodness. That's God's mercy to sinners. Cross tungod kay dapat na hustisya. Ang sala angay man silutan. Dapat silutan man gyud ang sala, mo nang nay cross. Ug si Kristo mo'y nagdawat sa atong silot nga kita untay angay silutan. Mo nay mercy. See? Originally, panahon sa creation, tanang sala angay silutan og kamatayon. Mo nay original design sa Ginoo. Tanang sala angay silutan og kamatayon. Now, pagkasala ni Adam ug ni Eve, wa dayon gi-exercise sa Dios ang iyang justice. Nag-merciful, nagmaluluyon siya ni Adam ug ni Eve. Pag-abot sa Old Testament, panahon ni Moses, gipakita sa Dios ang mercy nga instead of kada sala, patay, ang capital offenses gihimo na lang 30 to 35. Sala nga angay silutan sa kamatayon, gihimo na lang sa Dios 30 to 35. You see, originally sa creation, kada sala, death. Pero pag-abot ni Moses, ang sala nga angay silutag kamatayon, gihimo na lang 30 to 35. Pero even anang 30 to 35, dili sa tanang higayon, gibuhat gani na sa Dios.
Dili sa higayon, you see, adultery, idolatry also. Ang silot sa idolatry, kamatayon. Pero daghang higayon sa kinabuhi sa Israel nga nag-idolatra sila, dili dayon kamatayon. Adultery, unsay silot, kamatayon. Pero even panahon pa sa Old Testament, dili diha dayon gisilutan ang nahimong adulteros nga kamatayon. God's mercy, God's goodness. Ug mao nang karon ang tao moabuso sa kamaayo sa Dios. Ug maghunahuna, di lagi ko silutan sa Dios. Kay di man dayon mo silot ang Dios, dili lagi ko hukman sa Dios, di lagi ko maimperno. Buutan man ko, relihiyoso man ko, nagbinutan ko, di lagi ko maimperno. No. All of us, kung atong ipakaway bili ang goodness sa Dios, kung di ta mo dawat ni Kristo, moila ni Kristo, kitang tanan angay silutan. Bisan pa mag sa atong hunahuna, buutan ta. Kay mao nay tinuod, ang dili pagdawat ni Kristo, mao nay pagtamay sa goodness, sa forbearance ug long suffering sa atong buhi nga Dios. Now, just another quick pagpakita sa goodness sa Dios ug nga naman ay higayon nga musilot ang Dios pagpahinomdom na sa tao nga adunay silot. 1 Corinthians 10:8. Nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Kaning 23,000 panahon is Old Testament na pa si Moses, gisugo niyang mga judges pamatya ninyo ang nahimong idolatros o idolatry, nagkamit niini. Nagsimba man sila Dios nga part sa simba mo ng sexual immorality. Uso man sa una. O girite ni Paul sa Corinth, tungod sa Corinth, dayag kahayo kining mga lewd acts, immorality. Nga nahimo naging term Corinthianize. Kanang lewdness, Corinthianize, na term sila ana nga panahon mo nag-warning si Paul nga dos mga taga-Corinthians na ay silot ang Dios. Dili lang siya dihadayon mo silot tungod kay mercy, na ay mercy ang Dios. Pero ay ninyo kalimti nga musilot ang Dios. Ayaw ka mo pagsalig nga merciful ang Dios. Kay nagpakita ang Dios kung di siya magpugong usara ka adlaw 23,000 nga matay. O nga naman, verse 11, same. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition. Sa panahon nga mo exercise ang Dios og justice, para dili ta kalimot nga naay paghukom mo abot. Naa may mercy, pero naay higayon nga ang Dios mo exercise iyang justice, muhukom siya as an example to us. Aron di ta kalimot na ay paghukom nga muabot. Mo nang verse 12, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Base nagunahuna ka, buutan ka, di ka silutan sa Dios. Base nagunahuna ka, relihiyoso ka, di ka hukman sa Dios. Pagbantay. Kay basig mahagbong ka. See, kung wa gyud ka mo magsalig ni Kristo, mahagbong ka gayud. Now even panahon sa New Testament, gipakita sa Dios ang iyang kamaayo. O gipakita usab sa Dios na sa panahon maghukom siya, it's an example to us para di ta kalimot o dili ta mo abuse sa iyang mercy. Last na lang, hapit na. Luke 13:1. There were present at the season some who told him about the Galileans whose blood had mingled with the... Dihay higayon mga Galileans ningadto sa temple para mag-offer og sacrifice. Now, kining nagpalibot ni Christ, naghisgot mahitungod nining nahitabo. Ginoo, mas makasasala ba ning mga tawhana? Kining mga Galileans ningadto sa templo para mag-offer. Unya ning abot si Pilate
ningadto sa templo ug gipamatay kadtong nag-offer og sacrifices. Nga ang dugo sa nag-offer og sa ilang gi-offer nga mananap na mix na ngadto sa temple. Now, ang pangutana sa mga tao dinhi nagpalibot ni Kristo, Ginoo, mas makasasala ba tong mga tawhana nganong nakasinati man sila ngadto? Unfair man Ginoo nga buutan sila, naa sila sa templo, nag-offer og sacrifice sa Dios, nganong nakasinati man sila ngadto? Gipatay sila ni Pilate. Mas makasasala ba sila Ginoo? Ug unsay giingon sa Ginoo? Tubag sa Ginoo, Jesus answered and said to them, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered these things?" Sa inyong hunahuna, mas makasasala ba sila tungod kay ingana ang ilang nahitabo sa ilang kinabuhi? Tubag sa Ginoo, verse 3, "I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish." No? Dili bot pasabot, mas makasasala sila. Parihara sila ninyo, mga buutan. Parihara sila ninyo, mga relihiyoso. Pero hangtod nga di mo maghinosol, pagbantay ka mo, nga maghinosol, kundi mapareha mo ninyo, mapareha mo nila. You see? Dili bot pasabot nga mas labig makasasala or mas buutan ka, makalikay ka sa silot sa Dios, sa paghukom sa Dios. See, kaning mga tawhana, dito pagani sa templo, nag-offer para sa ilang sala ngadto sa Dios. Nya mao toy ilang nasinati. Ug unsay gingon ni Kristo? No, dili sila worse sinners, dili sila bad sinners. Pareha lang sila sa mga tao nga nangutana ni Kristo. Pareha lang ninyo sila, mga relihiyoso, mga buutan. Pero why tinuod nga kadugtungan ni Kristo? Wa mo tuo ni Kristo. Nagsalig sa ilang pagkarelihiyoso. Nagsalig sa ilang pagkadaotan. Muna na yung si Christ, unless you repent, ikaw buutan nga tao, ikaw relihiyoso nga tao, unless magrepent ka, unless si Kristo lang imong saligan, mahisama kanila silutan ug hukman sa Dios. Napailain, sumpay gihapon ni verse 4, or those 18 on whom the tower of Siloam fell. Dihay naglakaw, mga inosente ra god wa ni bawaan. 18 ka tao naglakaw, mababay, laki, sagol, bata. Then night tower na hagbong og ning patay ni adtong mga inosenteng tao nga nagbaktas. It's an accident. Og pangutana sa mga tao, mas worse sinners ba sila kaysa mga tao, ubang tao sa Jerusalem? Nganong nahitabo man to silang kinabuhi, wa mas lay gihimong daotan, nagbaktas ra sila sa daan. Unya, kalit lang na aksidente. Daotan baday sila nga tao kumpara sa ubang tao dito sa Jerusalem. Unsay tubag sa Dios? No, dili sila daotan, mga buhutan sila nga tao. Pareha ninyo buhutan, unless you repent, you will likewise perish. You see? Dili ang pagkabuutan makapaikya sa tao sa paghukom sa Dios. Dili ang pagkarelihiyoso makahimo sa tao makaikyas sa paghukom sa Dios. Ang makahimo ras tao makaikyas sa paghukom, you repent. Repent. Ug unsa nang repent? Ilha si Kristo nga imong Dios ug manuluwas. Ilha ang imong kaugalingon nga makasasala ka og di ka makasalig sa imong kaugalingon. Og ilha og dawata si Kristo nga maoray makalimpyo kanimo makapasaylo sa imong sala. See? Mao ni ang point nga gihimo din ni Christ ug morning point gihimo din ni Paul sa Romans. Dili ang pagkabuutan, dili ang atong pagkarelihiyoso makahimo natong excuse sa paghukom sa Dios. Mao nang ayaw tamaya ang mercy sa Ginoo. Ayaw na ipakaway bili. Karon dayon dangop ni Kristo. Ayaw pagsalig nga ang Dios dili mo silot dayon. Ayaw abuso sa iyang kamaayo. Ayaw pagsalig nga makasinati gihapon kag panalangin sa Dios bisan pag maghimo kag sala. Kay moabot gayud ang punto
adunay kinutuban ang pasensya ug kaluoy sa Dios. Ug ang kinutuban niya na ug mag-lead niya na mo ng verse 5. You are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath. Na day of wrath. Kung karon imong gipakaway bili kaning kamaayo sa Dios ang pailob ug pasensya sa Dios, nagtigom ra ka. Matag sa nimo imo rang gitiguman ang kapungot sa Dios. Unya inigpadayag niya niining day of wrath, diha ibuhos sa Dios, ibubo nimo ang tanang kapungot nga natigom na. See? Hard, gahi nga kasing-kasing, sclerosis, but pasabot. Diha nato gikuha ang word sclerosis, paggahi. Kanang impenitent, but pasabot, not repentant, unrepentant, non-repentant, unconverted, unchanged heart. Or stony heart, panahon sa Old Testament, hard heart, muna siya. O, panahon sa Hebrews, do not harden your hearts. Kadaghan gid na gibalik-balik 3 times. Labi na nga doon sa mga Jews. Do not harden your hearts. Do not become cold or indifferent. Kay imo rang gitigom ang kapungot sa Dios inigabot unya sa adlaw ipadayag na ning paghukom sa Dios. Sa pagtapos, mga kaigsunan, dili nato abusahan ang mercy, ang kaluoy sa Dios. Ang iyang pagpakita sa kamaayo, ang iyang pagpakita sa pagpugong, sa paghukom, ug ang iyang paglahutay, pasensya, ayaw abusuhi. Kay imo rang gitiguman ang kapungot sa Dios. Karon dayon paghinulsol ug dawata si Kristo. Kay siya lamang ang makahimo natong makaluwas gikan niining adlaw sa kapungot nga umaabot. Dawata si Kristo kay siya ang kinatibuk ang pagpakita sa gugma ug kaluoy sa Dios. Let us pray. Father, salamat Ginoo sa imong nagpadayon na pagpakita sa kamaayo ug sa imong padayong pagpugong sa imong paghukom. Kini unta Ginoo mag-lead sa matag usa kanamo sa paghinulsol labi na niadtong wa pay kadugtungan diha kanin. O Dios, ikaw magapahumok sa kasing-kasing sa matag usa nga wa pa maila kanin. Mabot sa punto nga ikaw lamang ang saligan, dili ang relihiyon, dili ang simbahan, dili ang pagkabuutan. Tungod kay ikaw raman ang gamhanan nga makaluwas kanamo. Sa Ginoo tabangi usab kami sa pagsangyaw niining kamatuoran ngadto sa uban. Panalangin ni kami Ginoo sa tanan namong buluhaton nga kini masangyaw ug ikaw mailhan nga maluluyon nga Dios nagpaabot sa pagbalik sa mga makasasalang tao aron imong pasayloon. Hinaot ikaw padayon namong mailhan. In Jesus' name we pray. Amen.